Why can't I control my emotions? Scripture, KJV, 1 John 3:20. For if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. Napansin mo na ba na ang mga emosyon ay tumatama ng husto kapag hindi mo inaasahan? Paano di maging maayos sa isang sandali? At biglang may isang maliit na bagay, isang komento, isang alaala, isang pagkabigo na magpapagulo sa iyong buong puso. Ang iyong kalooban ay maaaring magbago ng napakabilis. Ang mga luha ay lumalabas ng walang pahintulot. Ang galit ay tumataas bago mo pa malaman kung bakit. Ang takot ay nananaig sa iyong buong katawan. At biglang parang ang iyong mga emosyon ang nagmamaneho ng manibela habang sinusubukan mo lang kumapi. Nakakaramdam ka ng pagkakasala dahil sa labis na pakiramdam, o nahihiya dahil sa mabilis na pag-react, o nahihiya dahil sa pagkadismaya sa maling oras, o nabigo dahil inakala mong dapat ay mas malakas ka na ngayon. Sinusubukan ng iyong isip na manatiling lohikal, ngunit tumatangging makinig ang iyong puso. Sinusubukan mo ang lahat ng paraan ng pagpipigil sa sarili na alam mo, ngunit patuloy na nadudulas ang iyong mga emosyon. Ngunit narito ang katotohanan na walang damdamin ang makakabura. Hindi ang iyong mga emosyon ang nagpapasya kung sino ka. Hindi ang iyong mga emosyon ang nagpapasya kung mahal ka. Hindi ang iyong mga emosyon ang nagpapasya kung ikaw ay pag-aari ng Diyos. Sa katunayan, ang iyong mga emosyon ay nagsisinungaling sa iyo araw-araw, gaya ng ipinapaalala sa atin ng Jeremiah 17:9. Hindi mo nadaig ang mga emosyon sa pamamagitan ng pagdudumina sa mga ito. Nadaig mo ang mga ito sa pamamagitan ng pag-angkla sa mga ito. Hindi ka iniligtas ni Jesus dahil matatag ang iyong emosyon. Hinahawakan ka niya dahil matatag siya. Kinokontrol ni Jesus ang ating mga emosyon sa pamamagitan ng katotohanan mula sa Biblia. Simple lang ang taktika ni Satanas. Hinihintay niyang sumiklab ang iyong mga emosyon at pagkatapos ay bumubulong ng mga bagay na parang totoo, ngunit ganap na mali. Kinukuha niya ang isang pansamantalang pakiramdam at sinusubukang gawin itong isang permanenteng pagkakakilanlan. Ngunit iba ang kilos ng Diyos. Kapag ikaw ay nagkawatak-watak, siya ay lumalapit. Kapag pakiramdam mo ay hindi ka matatag, siya ay nananatiling matatag. Kapag ang iyong puso ay nalulula ka, sinasabi niya, ako ay mas dakila kaysa sa iyong puso. Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang emosyonal na pagkalog mo? Hindi para ipahiya ka. Hindi para parusahan ka, hindi para ilantad ka, kundi para anyayahan ka sa pagdepende, sa katapatan, sa kahinaan, sa biyaya. Hinahayaan ka ng Diyos na maabot ang mga limitasyon ng emosyon para tumigil ka sa pagsisikap, na pamahalaan ang iyong panloob, na mundo ng may lakas ng loob, at magsimulang magpahinga muli sa kanyang lakas. Narito ang gagawin kapag nakakaramdam ka ng labis na emosyonal. Tukuyin ang emosyon, pangalanan ito. Sabihin ito ng malinaw, nalulumbay ako, nakakaramdam ako ng galit. Pangalanan ito, ngunit huwag mong akuin ito. Halimbawa, hindi mo dapat sabihin na mayroon kang pagkabalisa. Dapat mong sabihin, nakakaramdam ako ng pagkabalisa. Palitan ang kasinungalingan ng Ebanghelyo, tanungin ang iyong sarili, anong kasinungalingan ang nakatago sa loob ng damdaming ito? Pagkatapos ay tumugon ng may katotohanan. Malakas ang aking damdamin, ngunit mas malakas ang Diyos. Nagbabago ang aking emosyon, ngunit hindi si Jesus. Inaakusahan ako ng aking puso, ngunit ang Diyos ay mas dakila kaysa sa mga akusasyon ng kaaway. 3. Bumuo ng isang rutina. Kapag tumaas ang mga emosyon, gawin ito sa totoong oras. Huminto, huminga. Magsalita ng banal na kasulatan, manalangin. Aabutin ito ng humigit kumulang 10 segundo at i-redirect nito ang iyong buong panloob na mundo patungo sa katotohanan. Hindi mo nasakop ang mga emosyon sa pamamagitan ng puwersa. I-redirect mo ang mga ito sa pamamagitan ng katotohanan. Ang iyong mga emosyon ay maaaring tumaas na parang mga alon, ngunit palaging pinapakalma ni Jesus ang bagyo. Panalangin? Panginoon, nakikita mo kung gaano kabilis ang aking mga emosyon. Alam mo ang takot, ang bigat, at ang mga sandali kung saan ako nakakaramdam ng labis na pagkabalisa. Ipaalala sa akin na ang aking mga emosyon ay hindi tumutukoy sa akin. Ang iyong natapos na gawain ang nagbibigay kahulugan sa akin. Patahimikin ang mga kasinungalingan, patatagin mo ang aking puso. Ahayan mong gawin ng iyong kapayapaan ang hindi kailanman kayang gawin ng aking lakas. Sa pangalan ni Jesus, Amen.